Yung sakupaan niya sakbo ng mga aswang. Ikaw ang nakaligtas. Abay, planado yun, sir. Planado lahat yun. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi mo alam kung anong kaya ng mga aswang, hoy! Wala yung laki mong yan sa mga yon! Ayos na ang buhay ko. Pero dahil sa antigong siksik na ito, nagkakulong lahat. Ang daming nadamay! Mahirap kapag magulong paligid mo. Kahit gusto mo ng katahimikan, madadamay ka pa rin sa problema ng iba. Pero ang buhay ay sadyang may kasamang hiwaga sa kabila ng mga problema. Magandang araw po sa inyong bumubuo ng channel na ito. Sa panahon ngayon, na isa sa mga libangan ng kapitbahay ko ay ang manood at makinig ng mga kwentong aswang at kababalaghan sa YouTube. Nakumbinsi rin niya akong subukang magpadala ng sulat dito sa inyo. Ang kwentong nais ko pong ibahagi ay karanasan ko ng lolo ko at kapatid ko noong 1990. Upang lubos po ninyong maunawaan ang kwento, ako po si Paulo, 52 anyos. Sa tulong ng aking kapitbahay ay nabuo at naipadala ko itong sulat ko. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, naku, pambihirang buhay naman to eh. Nandito na naman tayo sa gabing hindi makakatulog. Ay, baka mamaya may biglang habulan at putukan na naman sa paligid eh. Ay, naku si Lolo talaga. Parang manok na nagpuputak eh. Ay, naku, nagising na naman tuloy ako. Ay, nandyan na naman yung mga sundalo sa kabilang barangay eh. May tutugisin na naman daw na mga rebelding nasa bundok. Eh, banyagi daw na dudukutin na yung mga yun eh. Yun ang sabi nila. Ay, naku Lo, pabihira naman po kayo, ano? Eh, kailan pa ba natahimik ang paligid natin dito? Eh, alam niyo namang nasa bayan lang natin ang isa sa mga kampo ng military. Eh, kaya ganyan talaga dito, di ba? Di na po kayo nasanay eh. Kaya nga po kuya, tara na lang ho sa gubat ngayon, Lo, para makarami pa tayo ng banayan. Hinihintay ng bagong guro namin sa school na magdala ako noon eh. Paborito raw po yun ng mama niya, kaya ipapangsalubong pa raw po niya pag uwi niya sa Biyernes. Sige na Lo, lumakad na lang tayo. Eh, di na rin naman ako inaantok eh. Basta hayaan na natin yung mga sundalong rebelde sa buhay nila. Tsaka may sarili din naman tayong laban eh. Di ba? Tsaka malayo naman sila. Hindi po yan naabot dito sa banda natin. Ayaw nga naman. Bakit ba tayo magpapapekto sa kanila eh no? Eh, hindi naman nila tayo bibigyan ng makakain sa araw-araw eh kung hindi tayo kakayod ngayon. Kaya sige, ihandahan nyo na ang mga dadalhin yung gamit ha. Kukuha lang ako ng ibang balabal. Eh, sayang naman kung maluma kada tong bagong bili ko eh. Hindi nagtagal. Pumasok na kami sa gubat at nagsimulang akyatin ang medyo matarik na bundok. Makapal ang kasukalan doon. Mabilis tumubo ang mga tanim. Lalo ng mga damo dahil panahon ng tag-ulan. Hindi namin dinaraanan ng malapad na kalsada sa tuwing paakyat ng bundok dahil mas malayo yon. Sa pagbaba na lang namin yon binabagtas, lalo na kapag marami kaming bitbit. Ay, kahit tagulan na, itong mga mahilig sa gulay, hindi talaga nagpapahinga. Eh baka hindi rin nila naisip na baka hindi lang tao ang makasalubong nila sa bundok kapag ganito. Ay, mangi-istorbo pa sila sa mga nilalang sa kagubatan yan eh. Naku Lo, hindi po nila iniisip yun. Eh, kasi matatapang naman po sila eh. Eh alam niyo po, kung ako lang talaga yung papayagan, gusto ko rin sana magsundalo eh. Di ba? Sundalo ka rin eh. Tapos uuwi kang bangkay sa amin. Abay, tingilan mo nga yung pangarap mo yan. Naku ka, Paulo, apo ha.
Nakakaraos naman tayo kahit papano, hindi ba? Pero kung may pangarap ka talaga, pwede natin gawan ng paraan. Basta wag lang yung pagsusundalo. Pwede ba yon? Kuya Pao, kahit gusto mo magsundalo, kung hindi ka rin naman nagtapos ng high school, malabo po talaga. Tsaka, hindi ka nga umaalis dito sa atin, di ba? Paano ka magiging sundalo niyan? Sanin mo pa ako. Sige ka, mawawalan ka ng pambaon bukas. Tingnan natin kung sinong iiyak sa sulok at tayo na naman pumasok. Si kuya naman. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Kainis ka. Lagi mo na lang akong tinatakot kapag ganyan ka. Ay, nako, kayong dalawa talaga eh. Ay, nalintikan na. Dinig niyo ba yun? Abay, putok ng paril yun ah. Hali kayo. Tumabi kayo't magtago kayo rito. Mukhang sa bandang itaas na nang galing yung putukan. Mahirap na. Baka madamay pa tayo. Nagtago kami sa malaking puno, hindi kalayuan mula sa aming kinaroroonan. Malapit na kami sa tuktok ng bundok nang marinig namin ang palitan ng putok ng baril. Hindi kami madalas napupunta sa bahagi na yon kung hindi lang namin natuklasang maraming banayan o kamanggeg doon. Masukal at madilim sa parte ng kagubatan na yon. At bali-balita pa ngang pinamumugaran yon ng mga aswang at kakaibang nilalang, lalo na sa tuwing gabi. Pastor! Bilisan mo na! Kailangan natin makatakas sa mga nilalang na yan! Mga pesto talaga! Iligtas niyo na lang ang sarili niyo, sir. May maiulot pa kayo na hindi rebelde ang mga nakasagupan natin ngayon eh. Kundi mga aswang. Sige na po! No, narinig niyo po yun? Aswang nga kalaban nila. Ako po, kaya nga eh. Mukhang nga mga sundalo sila. Pero ngayon, parang may ibang tumibay ang loob nila. Abay, hindi basta-basta yan. Lolo, natatakot po ako. Umuwi na lang po kaya tayo. Takpan mo lang ng mabuting tenga mo, Apo. Hindi pa tayo pwedeng gumala. Abay, baka makita nila tayo eh. Mahuli pa tayo sa gitna. Abay, mahirap na. Pero bakit kaya mga aswang ang nakasagupan nila, Lo? Ewan ko rin eh. Pero kung umabot na sa ganyang putukan, abay, seryoso na yan ha. Hindi na yan biro. Sigilan nyo kami! Hindi! Pastor! Pumahaw ka niyan! Bilisan mo, ano ba? I said move! Nakawa ka sa akin! Hindi! Saan mo ako dadalhin? Pakiusap! Ayaw ba mamatay? Pagkarinig namin ng mga salitang yon ay bigla na lang tila nagliwanag sa hindi kalayuan. Natigil ang putukan. Ilang minuto rin kaming natigilan habang pinagmamasan ang malamlam na liwanag na unti-unting nawala. Hanggang sa muling nagputukan ang mga baril. Mamatay na kayo lahat! Mga halimaw kayo! Igaganti ko ang mga kasamahan ko sa inyo! Diyos ko, mga apo! Pagkasal lang tayo. Maawa na po kayo, Diyos ko. Ilayin niyo po kami sa kapahamakang ito. Diyos ko, patawad po. Hindi ko naasa rin si Ikay. Mas iligtas siya lang po kami sa panganib na ito. Lord Jesus, mahal na mahal ko po sila Lolo Gaspar at Kuya Paulo. Huwag niyo po kaming pabayaan. Pakiusap po. Sa sitwasyon na yon, takot na takot kaming tatlo. Hindi talaga kami umalis sa likod ng malaking punong pinagtataguan namin. Napapalibutan pa yon ng matataas sa damo at ilang maliliit na puno. Hindi naman talaga umabot sa amin ang barilan. Nasa itaas na bahagi yon ng bundok. Pero kita namin ang liwanag sa itaas at naririnig ang lahat. Ilang sandali pa, namayani ang katahimikan sa paligid. Mukhang tapos na yata. Teka, dito lang kayo ha. Sisilip lang ako sa dinaanan natin. Teka, pwede na po ba tayong umalis, Lo?
Baka kasi delikado pa po eh. Ako na lang po sisilip kung gusto po ninyo. Si kuya na lang po ang pasilipin niyo, Lo. Mabilis po siya kaysa sa inyo. Dito na lang po kayo sa tabi ko. Ay, sige. Basta yumuko ka lang ha. At huwag kang basta-basta dudungaw, Paolo. Opo, Lo, sige po. Basta po, tignan nyo na lang po kung paano kumilos ang sundalan yung apo. Ay, naku naman. Ay, sige na, sige na. Nang makilatis ko kung pasado ka pa talaga o hindi. Siguro, magtataka o maiinis ang ilan sa inyo sa ginawa namin noon. Baka sabihin niyong, bakit hindi kayo umalis agad noong unang putok pa lang? Bakit pa kayo umakyat sa bundok? Alam niyo nang, delikado. Pero sabi nga ng kapitbahay ko, kapag nasanay ka na sa tinatawag na false alarm at dahil na rin sa matitinding pangangailangan, ay naisan tabi namin ng takot. Mas pinili naming makipagsapalaran. At kung tatanungin ninyo kung bakit nagagawa pa naming magbiro sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon na yon, pampagaan lamang po yun ng loob, lalo na't kasama namin ang bunsong kapatid kong babae. Oras na matakot kami ni Lolo, ay mas matatakot siya at mas malaking problema pa yon sa amin. Lo, wala naman po ako napansing kakaibang kilos sa daanan eh. Medyo bakit pa po ako roon pero hindi ko na rin po sinipat lahat. Kung umuwi na lang po kaya tayo. Ay, hindi ba natin sisilipin kung anong itsura ng pinangyarihan ng putukan? Baka naman kasi may buhay pa o kaya... Hindi po masyado na pong delikado, Lo. Tapos, tignan niyo po si Ikayo. Tahimik lang po yan pero... Tara na lang po tayo umuwi, kuya. Lolo, sabihin ko na lang kay ma'am na hindi tayo nakapanguha ng banayan kasi masama po ang panahon. Tara na po. Dito na lang din po tayo dumaan sa nadaanan kong may nahawi ng damo. Mas mabilis po yun. Maingat pero may pagmamadali kaming lumabas mula sa pinagtataguan namin papunta sa mas malapad na daan pababa. Kahit wala kaming dalang anuman, mas mabilis na yon, diretso at siguro'y 1 metro ang lapad. Nakailang hakbang pa lang kami nang bigla kaming may naulinagan. Tulong! Maawa kayo! Tulungan niyo po ako! Teka, narinig niyo ba yon? May humihingi ng tulong, mga po! Teka pero Lo, hindi kaya aswang po yun. Kasi isipin niyo po, yung bariyan na narinig natin kanina, may mapubuhay pa kayang tao dun kung aswang ang kalaban nila. Di ba hindi basta-basta tinatablan ng bala yung mga yun? Hindi ako masamang tao. Kaya maawa kayo. Teka, mukhang mahina na ang boses niya. Tara nga, hanapin natin siya. Nakakakonsensang iwan na lang yun eh. Hindi man lang natin nasilip eh. Kung ano ang lagay niya. Sige na nga po. O Ikay, sa likod ka lang namin ni Lolo ha. Kapag hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo ka na kaagad pababa ng bundok ha. Opo, kuya. Tingnan niyo po dun banda. Parang may gumagalaw po. Dahan-dahan naming nilapitan ang bahaging puro matataas ang damo. At doon, bumungad sa amin ang isang nakaunipormeng sundalo. Lalaki. Nakahiga siya roon habang hawak-hawak ang kaliwang kamay. Umuungol siya habang panay ang biling ng ulo. Tila wala sa sarili. Sir, kaya niyo po ba tumayo? Tutulungan namin kayo. Kaya lang ang laki niyo po balang tao eh. Lo, teka mukhang nagdedeliryo na po siya. Ano pong gagawin natin? Baka mabalian kayo ng buto sa laki niya kung aalalayan po ninyo eh. Naku naman eh. Diyos ko naman eh, pero kawawa naman kung iiwan na lang natin siya rito eh. Iniisip ko, baka siya yung naririnig natin kanina.
Tapos siya lang ang natirang buhay. Sa grupo nila ngayon. Lo, may baon po akong tubig dito. Pumbuhusan niyo po kaya siya. O painumin, baka magising po siya. Ay, sige. Akin ang tubig mo. Sir, kung naririnig mo ko, hayaan mo lang ako ha. Paiinumin kita ng tubig. At pupunasan ko rin ang mukha mo. Kabado man, matyagang inasikaso ni Lolo ang sundalo. Ako naman, nakamatsyag sa paligid habang nakatunghay sa kanila. Si Ikay ay tumulong na rin. Dahan-dahang pinupunasan ang sugat ng sundalo. Lolo! Tingnan niyo po! Yung hiniliit niya sa kaliwang kamay! Putol! Tumutugo pa! Ay, Diyos ko po! Ano ba naman sinapit ng sundalong ito? Abay kung talagang aswang ang kalaban nila, napakaswerte pa niya na buhay. Kahit putol ang daliri, buhay pa rin siya. Lo, mukhang nawalan na ulit siya ng malay. Ano pong gagawin natin? Baka maabutan na tayo ng dilim dito kung hintayin pa natin ang magising siya eh. Teka lang, sandali. Eto na, gigisingin ko na siya. Tatapakin ko muna ang pisngi niya. Ay, sir, gumising na kayo. Kailangan niyong makaalis dito sa gubat. Sir! Ay, Diyos ko naman. Papipilitan kaming iwan kayo rito kung hindi pa kayo nagising. Alangan namang hilahin pa namin kayo pababa. Elo, naisip niyo na rin po kaya yung naisip ko? Pag di pa yan nagising, balutin natin yung katawan niya. Tapos, pagulungin na lang po natin pababa. Ay, nakuloko kang bata ka eh. Oy, paano naman ang ulo nito, Aber? Baka pagdating sa babae kung hindi puro bukol, pakabasag na ang bungo niyan. Ay, Lolo! Gumagalaw na po yung daliri niya. Magigising na yata talaga siya. Lumapit na rin ako sa sundalo nun. Nagsimula na siyang umungol at ilang saglit pa, dumilat ang kanyang mga mata. Napabalikwas siya ng bangon pero agad na nasapo ang ulo't muling humiga. Pumikit siya ng ilang segundo, saka muling dumilat. Mas malinaw na ang tingin niya. Ay, salamat naman sa Diyos, sir. Nagising na kayo. Abay kung ano-ano nang naisip namin gawin para lang maibaba kayo rito sa bundok eh. At madala sana sa bahay namin. Hindi naman namin po kayo kayang ibaba at buhatin sa laki po ninyo eh. Pagsamahin mo na rin lahat ng lakas naming maglolo. Abay kulang pa rin yun. Teka, nasa gubat pa rin pala ako. Pero, maraming salamat talaga sa inyo ah. Susubukan ko pong tumayo. Oy, Paolo. May ano pang hinihintay mo riyan? Alalayan mo na si Sir. Ay, dahan-dahan lang po kayo ha. Baka bigla kayong sumimplang eh. Ayos na po. Medyo nahihilo pa ako eh. Pero kakayanin ko. Ay, mabuti kung gano'n. Oy, kaya po, halika na. Pauwi na tayo. Ikaw naman ang namumutla riyan. Yung daliri po niya, Lo. Dumudugo na naman. Kukuha na lang po ako ng damong pwedeng pang-ampat. Malaking tao talaga ang sundalong natagpuan namin. Nang makatayo siya ay hanggang balikat lang ako sa kanya. Ang uniforme niya, basang-basa ng dugo at putik. Akala ko, hindi niya kakayaning tumayo sa dami ng sugat. Pero napansin kong mukhang hindi lahat ng dugo ay galing sa kanya. Paika-ika may nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Nang subukan niyang humakbang, napatagilid pa siya. Nasalo ko naman agad at naibalanse rin ang kanyang katawan. Pagkabawi niya'y tinuloy-tuloy na niya ang paglalakad. Nakaakbay siya sa akin habang tinatahak namin ang daan pabalik hanggang sa marating naming muli ang patag. Sakto lang ang dating namin sa bahay nang bigla ulit nawala ng malay si Sir Brandon. Habang naglalakad kami kanina, kahit paunti-unti, sinikap pa rin niyang ikwento ang nangyari. Pero panay din ang pakiusap niya
na huminto kami't magpahinga kahit sandali lang. Ngayon, ihanda niyo na ang mga kakailanganin kong gamit mga apo ha. Gagamutin natin si Sir Brandon. Diyos na mahabagin. 12 silang umakyat ng bundok. Tapos, 5 agad ang nangamatay. Tinira ang 7. Pero siya na lang ang naiwan sa huli. Ay naku, anong masaklap na kapalaran nito. Naku po, masaklap nga po talaga, Lo. Sino ba ang maniniwala na aswang ang nakalaban nila? Tapos siya lang. Siya pa, na commander. Siya lang yung nag-iisang nakaligtas sa 12. Kaya nga sigurado kung ako ang nasa sitwasyon nila, abay baka nagpakamatay na rin ako. Heto na po ang maligamgam na tubig na may mga dahon ng sambong, Lo. Tsaka yung bimpo na rin po. Ay sige, ipatong mo na lang dyan sa mesa. Ay pala po, pagkatapos mong hubaring niyang sapatos ni Sir ha, tulungan mo na rin ako sa uniforme niya. Ay naku Diyos mio, hindi na yata ito normal na Pilipino eh. Ano ba sa tingin niyo? Baka po Amerikano. O kaya Indiano, Lo. Pero tanungin natin mamaya, para sigurado. Baka naman Pilipino rin po pala. Pinaglihi lang sa puting kapre. Ikaw talaga eh. Itong putol niyang hililiit ang sadya kong nakapagtataka eh. Sa silid na lang ako, Lo ha. Mag-aaral lang po ako para bukas. Ang bilis po ng araw. Lunes na naman. Sige, kaya po. Ito nga pala. Bago ko makalimutan, huwag muna natin sabihin kahit kanino na may bisita tayo rito ha. Alam nyo na, baka kuyugin tayo ng mga interesado kapag nalaman nilang nandito siya eh. Bukas, pupunta ako sa bayan. Bibili ako ng damit para sa kanya. Makikisagap na rin ako ng balita kung ano talagang nangyari. Pagkatapos mabihisan, magdamag nang natulog si Sir Brandon. Salitan kami ni Lolo sa pagbabantay sa kanya buong gabi. Baka kasi biglang tumaas ang lagnat niya o magdeliryo pa. Sa kabutihang palad, wala namang masamang nangyari. Pero may napansin kaming kakaiba sa labas ng magmamadaling araw na. Tinambahan ng magaling. Baka hinahanap na niyan kung sino-sino ang pumatay sa mga kasamahan niya. Abay kung totoo nga mga aswang ang nakalaban ng grupo ni Sir Brandon, abay tiyak na gaganti yan. At parang lumalapit pa talaga Baka mamaya naman yan, Lo. Madamay pa tayo sa gulo nila, no? Ay kaya nga abay sinuwerte din yata tayo. Na hindi tayo nakikialam sa away na hindi sa atin. Ay pero nako huwag lang sana umabot sa punto na inadamay nila tayo. Dahil lang tinulungan natin ang taong yon. Ay, naku. Ibang usapan na po yun, Lo. Ay siya. Matulog ka na rin yan ha. May mukhang malabo nang nantukin pa ako. Babangon na lang ako't mag-iinit ang tubig. Tsaka magsasayang na rin. Sasabay na ako ikay sa pagpasok. Para bago magtanghali, makabalik na kagad ako. Asa, ikaw na muna bahala kay Sir mamaya, Paulo ha. Gigisingin na lang kita sakaling tulog ka pa. Kapag papalis na kami ng kapatid mo. Hindi na ako sumagot kay Lolo noon. Ginupo na ako ng antok at nagsimula na akong humilik. Malalim ang tulog ko kaya hindi ko na naramdaman ang bumangon na pala ang katabi ko. Teka, wala na si Sir Brandon sa tabi ko? Gising ka na pala po. Palis na kami ni Ikay ha. Nasa labas siya. Nakikipag-usap kay Sir Brandon. Siya muna ang bahala rito. Sige po, Lo. Babangon na rin po ako. Ay, kumain na po ba si Sir? Oo, kumain na siya. Marami nga yung hinigop niya sa sinabawang gulay buti na lang at hindi siya mapili sa pagkain. Kung sa bagay, sundalo naman kasi siya. Oo nga po. Nako siya po. Ingat po kayo sa daan, Lo, ha. Pabantayin niyo rin po si Ikay.
Sinundan ko na rin si Lolo sa labas. Nadatnan ko si Ikay na paikot-ikot kay Sir Brandon habang nakatingala. Parang manghang-mangha. Lulundag-lundag pa siya, pilit inaabot ang ulo ng bisita namin. Hindi, kasi maglambitin ka kasi sa tuwing bagong taon, Ikay. Yung balangkas ng kubo nyo doon sa kwarto, pwede mong gamitin yon. Hindi mo naman naabot sa sahig doon Kaya perfect pang lambitin. Tsaka kasi gawain ko rin yan nung bata ako. Kaya ako tumangkad ng ganito Kahit parehong Pilipino ang magulang ko. Di naman po totoo yun Ginagawa ko na yun dati pa. Binubuhat pa nga ako ni Lolo noon para maabot ko yung kahoy na sinasabi niyo, sir. Naku, Ikay. Tanggapin mo na lang kasi na nagmana ka kay nanay, no? Ay, good morning po pala, sir. Hoy, magandang umaga rin. Ay, salamat pala sa pag-alalay mo sa akin kahapon ha. Hanggang makarating tayo dito sa bahay nyo. Pati na rin sa pagtulong sa akin in general. Ay, Tay Gaspar, Ikay, utang na loob ko po sa inyo ang pangalawang buhay ko. Wala po yun, sir. Masaya po kami makatulong sa nangangailangan. Kahit ganito lang po kami. Hoy, may iwan na muna namin kayong dalawa ha. Baka mahuli pa si Ikay sa pagpasok kapag tumagal pa kami. Sige po, ingat po kayo, Tay Gaspar. Maghihintay po ako sa pagbalik po ninyo. Sinundan namin sila ng tingin habang palayo na ang lakad nila ni Ikay. Magkatabi kami ni Sir Brandon na nakatanaw, kaya rinig kong malalim niyang paghinga. Ay, parang kahapon lang Nakipagsagupaan kami sa inaakala namin mga rebelde. Naku, walalya. Nakakawala ng katinuan pag binabalikan ko, Paulo Bakit po ba siya? Horror po ba talaga yung nangyari? Putukan ng pot mga sigawang narinig po namin noon Hindi lang putukan yun, Paulo. Malalang buwis buhay. Naku, anak na. Di ko na talaga alam kung anong tamang salitang gagamitin ko kung magmumura ba ako. Kaya wag na lang. Pero grabe talaga Hindi pa rin ako makapaniwalang nakasagupa namin ng mga buong hukbo ng mga aswang na yon. Aswang po talaga yun, sir? Wala man lang pong nag-abisa sa inyo na yun ang makakasagupa po ninyo. Ang ginala ko, may nag-trader sa grupo ko Kaya nangyari ang lahat ng yan. Hindi ko pa matukoy ko sino. Pero pinipilit kong balikan ang bawat detalye. Kasi kakailanganin ko yun oras na humarap ako sa mga nakakataas. Sabi po ni Lolo, may banyagang dinukot daw ng mga rebelde. Kaya raw kayo inutusan na sundan sila. Oo, yun ang sabi sa amin. Ayaw nila makapag-usap sa unang team. Kaya kami na ang pinasunod. Pero mali ang impormasyon na nakuha namin. Yung minireport sa amin sa ibaba, nako, malayo sa nadatnan namin sa bundok. Paano pong mali? Grabe naman, sir, naloko po ba kayo? Ay, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ang ibig ko sabihin po, paano po ba namatay yung mga kasama po ninyo? Ganito yan. Paisa-isa silang nawala noong una. Hindi na namin mabalikan. Kasi naghahabol din kami. Nung 7 na lang kami talaga. Yun na siguro yung narinig nyo. Yung mga putukan. Doon na sila lumitaw. Na parang isang grupo ng mga aswang o kaya mga halibaw. Beste buhay talaga to. Mabuti pa kasi mamatay na rin ako Kung ganito rin lang na hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat pagbalik ko. Wala rin silbi na nabuhay ako Sa akin ibubunto ka lahat ng sisi, panigurado yan. Kailangan kong panagutan ang lahat ng nangyari. Dahil ako ang commander nila. Ako ang hindi makapagsalita nung una. Hindi ko man lubos na maintindihan ang bigat ng problema ni Sir. Ramdam ko ang bigat na nakaatang sa balikat niya.
Inisip ko pa lang na, halimbawa, 12 kaming magkakaibigan ang umakyat sa bundok, tapos isa-isa silang namatay, at ako na leader ang tanging natira. Paano po niyan sir kung naset up po pala kayo? Alam niyo yun, yung ikaw lang naman pala talaga yung target nila. Kaya pinatay nila lahat ng kasamahan mo. Kasi halimbawa, espesyal ka kaya ikaw ang hinanap nila. Baka po sir, may lahi po kayong engkanto. Kaya kakaibang nila lang. Kakaibang nila lang daw. Pero alam mo Paolo, hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin ng ganyan yung iba nga, niloloko pa nga ako Putin kapre daw ako. Yung iba naman, tamao raw ako. Mga loko-loko talaga Baka nga po kasi totoo sir. Balikan nyo kaya yung mga ninunupo ninyo. Baka nasa lahi niyo talaga yung kakaibang aura Oo nga po no. Wala kayo sir. Nasa lahi man yan o wala. Yang alam ko, normal akong tao, Paolo. At saka alam mo bang, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan o sa mga nilalang na ganyan. Hindi po kayo naniniwala? Pero nakita niyo na po sir Nakasagupan niyo pa nga po Isa nangyari po sa inyo at sa mga tauhan po ninyo. Paano niyo naman po ipapaliwanag yun kung walang kababalaghan talaga na sangkot? Yan na nga talaga yung pinakamalaking problema ko ngayon naku Paolo, alam ng halos lahat ng kasama ko bilang sundalo na hindi ako naniniwala sa mga ganyan tapos bigla na lang ako magsasabi ng mga aswang ang pumati sa tropa ko. At hindi lang isa hukbo sila. Anak ng pating naman talaga. Nasipa ni Sir ang malaking lata ng gatas na nasa paanan niya. Ginagamit yun ni Ikay sa pagtatanim ng bulaklak, pero sa laki ni Sir at sa lakas ng sipa niya, tumilapon yun sa kalsada sa labas ng bakuran namin. Ay, lata! Hoy! Ano ba naman kayo riyan, Paulo? Papatayin niyo ba ako sa gulat, ha? Tinapunan niyo pa talaga ako ng ganito kalaking lata. Naku po, patay kang Sir Brandon ka. Sir, ano po ba kayo? Muntik ka nang matamaan si Aling Aida Ay naku sir talaga, antari pa naman po dun. Naku po ate, pasensya na po talaga hindi ko po sinasadya, promise po, patawad po. Hoy, ikaw! Sino ka ba, ha? Bakit mo sinipa yung lata? Kung natamaan ako, ha? Ay, sos! Kalaki mong tao, asal bata ka naman. Ate, teka lang. Nagkita na po ba tayo dati? Anong sabi mo? Hoy, lalaki! Hindi kita kilala at lalong hindi kita nakita kahit minsan. Aba, kaya mo yata sinipa ang lata papunta sa akin Dahil gusto mo magpapansin, ano? Ay, mahiya ka naman sa sarili mo, hoy! Excuse me, miss O mas tamang sabihin, Mrs. Aba, hindi kita type, no? Hoy, Paulo! Sino ba tong lalaking to, ha? Sira ulo yata nito Aling Aida, pagpasensya niya na po. Sir Brando naman po kasi Hindi ba po? Hindi po dapat kayo makilala ng mga taga rito. Gumagawa na po kayo ng eksena ngayon Oh, ano? Natameme ka? Di ka ba nahiya sa sarili mo? Ikaw na nga tong may kasalanan. Ikaw pa tong may ganang mang-insulto. Sabihan mo yung lolo mo, Paulo. Nakakaya yung bisita ninyo. Minsan na nga lang ako umuwi rito para siya patong taga rito Sasabihin ko po kay Lolo, Aling Aida. Pagpasensya na lang din po Ano ka po kasi, medyo may diferensya po siya sa utak. Opo. Kaya po, ganyan po talaga yung utak ni Kuya Ben Ladin. Oo. Puwe! Anong klaseng pangalan yon, ha? Ang bantot! Uy, sandali! Hindi yun ang pangalan ko, Paolo naman, bakit? Sus! Kita mo na! Papansin ka lang talaga, bakulaw! Kung inayos mo lang sana ang pagbati mo sa akin naku, wag na nga lang. Diyan na kayo. Sinira nyo lang ang pahinga ko. Umalis na si Aling Aida sa tapat ng bakod namin. Pero bago pa man siya lumayo,
Dinampot pa talaga niya ang latang tumilapon sa kalsada. Tsaka tinagis pabalik sa amin. Bumanggayo ng malakas sa bakod na kawayan. Napatakip pa ako sa tenga pero huli na. Kinalikot ko na lang para alisin ang parang nanuot na tunog. Ay, naku, pambira ka talaga, Paolo. Hindi ko alam kung kukutusan kita o yayakapin kita eh. Nako sir, kung babalikan natin ang punot dulo niyan kasalanan niyo na rin naman po eh. Kayo pa yung unang sumipa ng lata na ikinagulat ni Aling Aida. Kayo naman po. Oo nga, siguro nga. Pero seryoso yung tanong ko ha, kung nagkita na kami dati. Talagang parang nakita ko na siya nito lang eh. Yun lang, hindi ko talaga matukoy kung kailan ko siya nakita. Ay, naku, sarap pukpukin talaga ng ulo ko. Ay, buwiset. Oo sir, awat na po. Hindi solusyon sa problema yung pagsuntok sa sarili. Ano ba yan? At sigurado, hindi nugali ng matinong sundalo, no? Lalo na kung commander ka pa. Ay, Paolo, sa tingin ko, naaalala ko na yung kung saan ko unang nakita yung Aida na yun. Po? Sigurado po ba kayo dyan, sir? Saan po kung ganun? Tara, doon tayo sa loob. Doon na lang natin pag-usapan. Ay, sige po. Mauna na po kayo. Isasara ko lang din po saglit tong mamahalin naming gate. Dali-dali kong nilagyan ng harang na mahabang kawayan ang tarangkahan namin na gawa rin sa kawayan. Alam kong importante ang sasabihin ni Sir dahil kahit nagbiro ako ay hindi siya ngumiti. Hindi tulad kanina habang naroon pa si Aling Aida. Kamukha po niya ang isa sa mga aswang na umatake sa inyo. Paano po nangyari yun, sir? Si Aling Aida po, nagtatrabaho sa bayan. Sa mismong bahay po ng mayor siya, labandera. Di ko rin talaga alam eh. Pero basta, nakatinginan kami noon habang lumilipad siya. Para siyang taong ibon. Maganda siya pero talagang nakakatakot yun. Nanlilisik ang mga mata niya, tsaka may pangil. Mandurugo po yun kung ganun, sir. Pero sir, paano naman po nangyari na inatake kayo ng hukbo ng mga aswang kung umaga naman po yung engkwentro? Ewan ko nga rin, hindi ko alam eh. Basta ang pagkakaalala ko, pahapon na noong umakyat kami tapos inaabot na kami ng gabi. Gumamit pa nga kami ng flashlight noon. Pero yun, bigla na lang nagkandasira kahit bago naman yung mga baterya namin. Ay, naku sir, kailangan nyo na po yatang magtawas para malaman kung ano talaga nangyari sa inyo. Tawas? Yung bang nilalagay sa kilikili? Sir naman gumaganti na kayo ha. Sigurado po kayo, hindi nyo alam kung ano ang pagtatawas? Ano ba? Seryoso ko bata. Sabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan eh. Kaya kasama na roon ang hindi ko pag-intindi sa mga salita o kaya gawain na may kinalaman sa mga ganon. Kaya sa tawas, wala akong iba naisip kundi yung pampaputi sa kilikili. Gumagamit din kasi ako noon eh. Kaya nga po sir, kailangan nyo magpaalbularyo. Baka may sira na po kayo sa tuktok yan eh. Tiningnan niya ako noon ng matalim. Kaya mula sa pagkakaupo sa tapat ng lamesa, tumayo agad ako at pasimpleng umatras. Nagdahilan ako na mag-aalmusal na pala ako. Hindi lang rin naman basta-bastang dahilan yun kasi sa totoo lang, nakalimutan ko na talagang kumain ng agahan sa mga oras na yon. Habang hinihintay si Lolo na umuwi, hinayaan ko muna si Sir na mag-isa at makaidlip. Kakaisip sa mga nangyari, nagreklamo na rin siyang masakit raw ang ulo niya. Pagdating ni Lolo, agad kong binanggit ang lahat ng napag-usapan namin ni Sir. Dahil doon, umalis na naman siya. Kailangan daw niyang hanapin ang mga sangkap na kulang para sa pagtatawas. Ang nangyari, nakauwi na si Ikay mula sa paaralan at madilim na, pero wala pa rin si Lolo. Pahintayin na lang muna kay Lolo sir ha.
Sinadya pa kasi yung kaibigan niyang albularyo sa kabilang bayan. Dinala niya na rin po yung uniforme po ninyo para ipatingin doon. Mas magaling daw po yun magtukoy ng problema kaysa kay Lolo eh. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ako maghihintay? Ay nako, kaya ayoko pa sana magretiro bilang sundalo eh. Sa ganitong sitwasyon, wala kang ibang gagawin kung hindi ang tumunganga. Di kunwari po, nasa bakasyon na lang po kayo ngayon. Tsaka gawan niyo ng paraan na maaliw ang sarili po ninyo, sir. Tio Gaspar! Tio Gaspar! Tulungan niyo ako, Tio! Kuya Pao! Si Aling Aida po yan sa labas. Nakita ko nagtatatakbo siya kanina. Dito pala siya pupunta. Uy, sandali! Pupuntahan ko siya. Uy, sir. Ayan yung best friend niyo, oh. Lumabas ako para salubungin si Aling Aida. Nakangisi pa ako noon dahil nabiro ko na naman si Sir Brandon dahil sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang madaratnan ko. Si Aling Aida, nakatayo sa labas ng tarangkahan. Mahina, nanginginig at umiiyak. Aling Aida, ano po nangyari sa inyo? Teka nga po, pasok po muna kayo. Wala pa po si Lolo Gaspar eh. Kailangan ko na tulong ng lolo mo, Paulo. May aswang sa silong ng bahay ko. Sa silong po ninyo? Teka paano po kayo makakaalis ng hindi kayo sinundan? Pinuhusan ko siya ng maraming asin bago ko tumakbo. Hindi ko siya agad napansin kasi. Kagigising ko lang. Para akong binagungot. Ang bigat ng katawan ko pagbangon. Yun palang hayop na yun ang dahilan. Magandang gabi, miss. May aswang kayo, sabi ninyo. Tara po, puntahan natin. Abay, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi mo alam kung anong kaya ng mga aswang, hoy. Wala yung laki mong yan sa mga yon. Hindi pa kasi ako kilala nito Paolo. Kaya hindi pa bilib eh. Alam niya, miss, hindi lang lahat ang kaya kong sipain palayo. Pati aswang din. Pwede kong pasabugin. Ano ba naman, sir? Hindi po ito oras para makipaglokohan. Seryosong problema po ito. Baka sundan ako ng aswang dito. Kailangan yung isara pinto at pati mga bintana. Bilis! Nagmadali rin kaming gawin ang inutos ni Aling Aida. Kabado ako noon, lalo't wala pa si Lolo Gaspar. Kahit may kaunting alam din ako sa pakikipaglaban sa aswang, ay hindi ko pa rin magagawa nang wala si Lolo sa tabi ko. Kuya, may kumakalampag sa tarangkahan sa labas. Baka si Lolo na po yan. Ay, Diyos ko, maraming salamat naman po. Nandiyan na siguro si Lolo. Sandali lang, Paulo. Silipin mo muna kung sino yung nasa labas. Tanungin mo kung lolo mo nga yan. Baka mamaya aswang pang kumakatok. Diyos ko, mahirap na. Gamitin natin ang mga panlaban sa aswang ng lolo nyo. Nandito lang po sa silid ang mga yon, Aling Aida. Kukunin ko lang po yung sibat at buntot pagi. Eto na po. Hoy, ikaw lalaking may mabantot na pangalan. Itong sibat ang gamitin mo. Pandagdag sa haba niya lang kamay mo, kaya madali mong masusungkit ang aswang niyan. Huwag kang lalampa-lampa, ha? Itignan mo na lang mamaya kung paano ako lumaban ng aswang. Baka matulala ka, miss. At saka magpa-autograph ka pa pag nakita mo. Ewan ko sa'yo. Shh! Hindi nga po si Lolo yung nasa labas, Aling Aida. Ang tagal na nakatayo ng bulto doon sa tarangkahan eh. Pero hindi pa rin tumatawag. At kung si Lolo po yun, alam yung bubuksan yun mula sa labas. May tali lang na hinihila sa kawayan. Angat agad yun. Ay, Diyos ko. Sanundan na ako na walang hiyang yon. Kakaiba ang aswag na yan sa tingin ko. Para siyang amalanhig. Amalanhig? Yung mga patay na binuhay lang? Aba, may maayos ka rin palang naiisip, ano? Sana naman mapanindigan mo yan. Hindi birong kalaban kong aswang. Baka akala mo madali. Walang yan. Sinusubukan sirain ng amalanhig ang tarangkahan. Kung ganon, huwag na natin ito yung masira pa yan. Labasin na natin.
Tapusin na natin yan! Ay, teka lang po. Kami na lang po ni Sir Brandon ang lalabas sa Lingayda. Pakisamahan na lang po si Ikay dito sa loob, ha? Ay, oo, sige. Ito talay magpapakitang gilas naman tong Brandon na to eh. Aba, mas maayos naman pakinggan yan kesa sa Ben Laden, ano? Eh, gawa-gawa ko lang po yung Belandi na Lingayda. Brandon po talaga ang totoong pangalan ni Sir. O siya, sige. Magpakitang gilas ka na dun, sir. Kung bakit ka man tinawag na sir, saka ko nalang aalimin. Napangiti ako noon. Tila ba naging mitya pa yung nangyari para magkabati sina Aling Aida at Sir Brandon. Sa tingin ko, hindi rin sila nagkakalayo ng edad. Nagbitbit ako ng maraming asin habang si Sir naman may hawak na sibat. Lumapit kami sa amalanhig na humahangos sa labas ng bahay. Uy, Aswang! Aswang! Umalis ka riyan! Ito sa'yo! Talagang maninida ka parang tarangkahan na may tarangkahan na! Umalis ka na nga riyan! Gamit ang sibat, pilit na tinutulak ni Sir Brandon ang aswang papalayo sa tarangkahan. Napaatras niya ito, minsan pa nga'y natutumba. Pero muling bumabangon at kinakalampag ang harang. Hindi man kami agad masaktan. Alam naming oras na masira ang harang ay diretsyo na yon sa loob ng bahay. Itakin na natin ito, Paolo. O kaya, saksakin ng husto hanggang magkahiwa-hiwalay ang katawan nito. Ay, teka, sandali lang po, Sir. Kukunin ko lang po yung itak sa kusina. Ay, sige. Bilisan mo, ha! Tumakbo ko papasok ng bahay. Pero bago ako makarating sa kusina, may narinig akong huni. Hindi pang karaniwan. Pagtingala ko, isang malaking nilalang ang umiikot na sa ibabaw ng bubungan namin. Dumapo ito at humuni ng malakas. Mabilis akong kumatok sa pinto ng kubo at tinawag si Sir Brandon. Ter! Pumasok na tayo! May isa pang aswang! Nasa taas! Anak lang! Sandali lang, ha? Hindi ko mapaalis tong amalanhig na to, eh! Pero tong ibong aswang na to, sisiguraduhin ko lalayo. Umalis ka riyan! Pinuntirya ni Sir Brandon ang nilalang sa bubong. Hinadis niya ang sibat at sapul ito sa pakpak. Gumulong ito sa bubong. Umikot kami sa likod ng kubo. Akala namin babagsak yun, pero walang bumagsak. Sa halip, isang tila nasasaktan na huni ang narinig namin habang pumapagaspas ito palayo. Tangan ang sibat ni Lolo sa pakpak nito. Anak lang! Tinangay pa talaga niya si Mas Paolo! Naku po, nagot tayo kay lolo niya, Sir Brandon! Ano, Ikay? Nandito na ako! Aba, sining lalaki parang lasing na galing dito na at naglalakad palayo, ha? Ay, naku po, Diyos ko, salamat po. Nandiyan na si Lolo. Tara, Sir, salubugin natin siya. Mukhang umalis na rin yung walang hiyang amalanhig na yun. Lolo Gaspar! Nandito na po kayo! May mga aswang po na dumating dito sa amin. Ay, naku, sabi ko na nga ba, eh. Kumulo ang lana na dala ko habang papalapit ako dito. May masamang nilalang na talaga. Lolo Gaspar, mano po? Ilo yung sibat niyo po eh. Ginamit ni Sir Brandon. Pinantaboy niya dun sa amalanhig pero hindi niya nakapuruan eh. Yung ibong aswang sa bubong, yun ang tinamaan kaso. Pasensya na po tayo, Gaspar, ha? Hindi ko na nabawi yung sibat po ninyo, eh. Naiwan sa pakpak. Tinangay niya palayo. Naku po, nalintikan na. Abay, sayang naman yung antigong sibat ko na yon. Ay, pero di bali na. Tay Gaspar! Ay, maganda gabi po. Ay, sa wakas, dumating na rin po kayo. O, Ida. Ay, nandito ka rin pala. Abay, inabutan mo rin yata yung aswang, ha? Isa nga po yata yung nagdala ng aswang dito, Tay Gaspar eh. Hoy, Ben Laden! Anong pinagsasabi mo riyan, ha? Akala mo ba ginusto kong sundan ako ng amalanhid na yon? Ay baka nakakalimutan mong ikaw ang dayo rito. At sa karanasan ko, ang aswang ang unang binibiktima, mga dayo.
Teka. Nahuli na yata ako sa balita. Aba, isang araw lang ako nawala. Naku, Tay Gaspar, kung alam niyo lang kung paano ako buinisik nitong hindi ko na alam kung bisita o pasyente niyo ba to? Ay, ganun ba? Sige, pag-usapan natin mamaya pagkatapos ng hapunan. May birthday kasi si Parin Boloy eh. Pinabaunan ako ng lechon at pansit pa uwi. Akin na po yan, Lo. Gutom na po ako eh. Ay, siya, Paulo. Tulungan mo muna sa kusina ang kapatid mo, ha? Mag-uusap lang kaming tatlo. Ako, si Sir Brandon at si Aida. Dito muna kayo sa birha, ha? Mukhang seryoso si Lolo Ano kaya yung balita niyang dala? Malamang masama, kuya. Kung maganda yun, sasabihin na niya kaagad sa atin, hindi ba? Sana naman, wag namang mabigat ang problema. Maubos na yata ang mga mahal natin sa buhay sa pagtulong sa iba eh. Tapos tayo, may iwan na lang na ulila. Hindi na yata makatarungan yun. Mabigat na ang dibdib ko nung sandaling yon. Nanariwa kasi sa isipan ko ang dahilan kung bakit si Lolo na lang ang kasama namin sa bahay. Napilitan kasing mag-abroad ni nanay simula nung mamatay si tatay. Ang pagkamatay niya ay masaklap para sa amin. Umawat lamang siya sa nag-aaway ng mga kainuman noon. Ngunit ang nangyari, siya pa ang nataga at napuruhan. Kaya siya ay namatay. Natapos ang gabing yon na wala ring binanggit si Lolo Gaspar sa amin ni Ikay. Si Aling Aida naman, tumabi kay Ikay sa pagtulog. Kaya alam ko na hindi na maganda ang sitwasyon. Pambihira. Umalanhig pero nakasingsing. Narinig kong bukang bibig ni Sir Brandon yon, pero tulog na tulog siya noon sa tabi ko. Kinaumagahan, bago matapos ang almusal, Sir Brandon, alam niyo po kagabi, may sinabi kayo habang tulog po kayo eh. Ha? Ako? Nagsalita habang tulog? Aba, imposible naman yun. Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Kaya baka hindi naman ako yun. Sir, aminin nyo na. Narinig ko rin mismo yun eh. Mamaya kapag natawas na kayo, malalaman ko rin ang tinatago nyo sa amin. Kami ng mga apo ko, tapat na tumulong at patuloy na tutulong sa inyo. Kaya naman sana maging tapat din kayo sa amin kahit papano. ako rin, handang tumulong. Basta wag lang akong pagsinungalingan. Tegas pa rin naman. May sinabi po kayong kamalanhig na may singsing, sir. Ano pong ibig sabihin nun? Nakita niyo po ba kagabi na may suot na singsing yung amalanhig? Pasensya na po kayo ha. Pero hanggang ngayon parang hindi pa rin matanggap ng utak ko ang mga totoong nangyari. Kaya tuwing natutulog ako, parang nananaginip po talaga ako na hindi ko rin alam kung alin totoo. Siya sige. Pagbibigyan kita sa katuwiran mo yan, Sir Brandon, ha? Pero alam mo rin siguro na hindi maganda ang pagtatago. Lalo na sa akin. Lolo, pwede rin po bang malaman kung ano yung tungkol kay Sir Brandon? Wala naman po si Ikay dito tsaka maaasahan niyo naman po ako, di ba? Oo naman na po. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Nagtiwala nga ako sa isang dayo na halos hindi ko pa ganun kakilala. Sa'yo pa kayang kadugo ko. Na pinalaki ko na parang sarili kong anak. Ang lapad ng ngiti ko noon habang taas noo kong tumingin kay Sir. Hindi ako nagyayabang kung sakaling yun ang inaakala niya. Ang totoo, ipinagmamalaki ko lang sa kanya na kahit magkaiba kami ng henerasyon, nariyan pa rin ang buong tiwala sa akin ni Lolo. Gusto ko rin sanang iparamdam sa kanya na kung ako ngang apo lang, pinagtatiwalaan ni Lolo, siya pa kaya. Dapat lang rin naman na pagkatiwalaan siya. 3:00 ng hapon, habang wala pa si Ikay, nagtungo kami sa bahay ni Aling Aida.
Doon na pagkasunduan na tawasin ni Lolo Gaspar si Sir Brandon para hindi na madamay pa si Ikay sa sitwasyon. Menor de edad pa kasi ang kapatid ko. Si Aling Aida na muna ang sumama sa kanya pauwi ng bahay. May kadilimang pumapalibot sa'yo, sir. Inggit. Matinding inggit ang ugat ng lahat mula doon. May kung anong meron ka na hinahangad nila. Nililang ka para magkamali ka. Para ikaw mismo ang lumpapit sa kanila. Iyon ang hinihintay nila. Walang niya. Ilang beses na ako sinabihan ni Webes. Lo, yung kasamahan ko sa kampo. Sabi niya nakausap niya sa kahapon. Umiiyak daw. At akala patay na ako. Pero hindi ako naniwala. Kahit alam kong naiinggit sila sa akin. Wala rin naman talaga akong pakialam eh. So, kita mo na ang epekto ng pagpapabaya mo. Nililang ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yung sakupaan niya sakmo ng mga aswang. Ikaw ang nakaligtas. Abay, planado yun, sir. Planado lahat yun. Tama nga hinala ko. May trumaydor. Isa sa grupo namin na nagtaksil. Mga walang iya talaga. Damay pa ang buong unit namin. At totoo niya na may nakita akong tao. May suot siyang kumikinang na bagay eh. Sigurado po kayo, Tay Gaspar? Ako ho ba yan o ibang tao po? Sir, ipakaho yun yung amalanhig na may singsing. Yung nabanggit niyo pong habang natutulog po kayo kagabi? Dalawang kumikinang na bagay sa paningin ko. Isa'y may bahid ng dilim, pero ang isa, busilak ang pagliwanag. Pero teka, Sus Mariosep, bakit kumikinang itong Conmore, hinaharap po Sir Brandon? Ha? Tayo naman eh, baka naman iba ang ibig sabihin niyo po dyan. Napangangako sa sinabi ni Lolo. Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Tumawa pa siya samantalang si Sir Brandon ay napakamot ng ulo. Noon ko lang nakuha ang biro na yon ni Lolo at nagpaliwanag na rin si Sir. Ay, Tay Gaspar, may mahalaga lang po sana akong aaminin ngayon eh. Bay, mabuti naman at kusa ka nagsalita, sir. Kahit marami akong nasagap, kung hindi mo aminin baliwala rin. Tandaan mo, lahat ng to para rin sa ikabubuti mo yan. Alam ko ho, nagalangan lang ho ako na umamin talaga. Hindi ko pa natanggap ang nangyari sa mga kasamahan ko na hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Basta sabihin mo kung ano kailangan sabihin. May kundi mo man malutas ang lahat makakapagbungkahi man lang ako ng dapat mong gawin. Nang iisa pong mawala ang unit ko. Sinabi ko sa sarili kong igaganti ko sila. Kahit sino pang pumatay, hanggang sa lumitaw yung hukbo ng aswang. 7 na lang kami. Nakipaglaban kami hanggang si Pastor. Si Hernan, alias Pastor. Siya na lang ang natira sa tabi ko. Oo, sir, narinig ko yung pangalang Pastor habang nagpaputukan po kayo. Kitang-kita ko talaga kung paano siya tinaga ng lalaking aswang eh. Puti ang buhok, ngunit itim na itim ang balat niya. Pagkatapos si Pastor, ako ang sinunod. Nagmakaawa akong ayoko mamatay tapos... Sir, may nakita pa kaming liwanag doon. Ano po yun? May isang nilalang na nagpakita. Tinawag siya ng aswang na Nari. Nagliliwanag siya ng bumaba mula sa malaking puno. Balete siya eh. Bumulong siya na kung gusto kong manalo sa akbo ng aswang, kailangan kong mag-alay ng isang bagay na kapalit. Napansin niya ang sising ko. Yun ang inalay ko. Hindi ko alam na kasama pala ang hinlilit ko doon. Sa madaling sabi, isang singsing kasama ang daliri
Ang kapalit para mapuksa mo ang ukbot, mabuhay ka. Ganun na nga po. Ginawa ko para maipaghiganti sila. Pero nagsisi na rin ako. Anong silbi nang nagtagumpay ka kung mag-isa na lang akong uuwi? Ay nako, kung kaya ko lang talagang ibalik yung araw na yun eh. Kahit kapalit pa ang buhay ko. Pero sir, bakit sa pagtawas ni Lolo may 5 buwan daw na bandang iba ba? Naku, isa pa yan. Hirap tuloy akong umarap sa kapwa ko sandali, pati sa inyo. Tay Gaspar, Paulo, bukang bibig ko noon na hindi ako naniniwala sa kababalaghan pero ang totoo, nagliliwanag doon. Ang antigong singsing na bigay ng lolo ko. Singsing, inilagay niyo po sa ano niyo po sir? Diyos Mariosek! Saan ba doon? Ang dami na naman paglalagyan, bakit doon pa? Naku, hindi ho nakasuot doon tay. Nakasingit lang sa waist pouch, malapit doon sa hinaharap. Kaya siguro nag-reflect ang liwanag. Ay, naku, akala ko kung ano na talaga yun eh. May mabuti kong ganon. Pero tandaan, Sir, yung singsing na yan, pati ang dilim na nakapalibot sa'yo, kailangan mong harapin ha. At tutulungan ka naming tapusin ang nasimulan mo sa maayos na paraan. Ilang beses pang pumalatak si Lolo noon. Ako naman, nailing na lang kay Sir Brandon. Ang totoo, isinuksok lang pala niya ang antigong singsing sa maliit na bulsa ng panloob niya. Hindi niya ito suot sa daliri. Ipinakita pa niya sa amin ang singsing, nakabalot sa pulang supot na hindi nababasa. Talawangin ng kulay na hinala ni Loloy, yari sa tanso at may disenyong parang orasan. Ayaw raw ni Sir na maging agaw pansin kaya pinakopya niya yon. Gawa raw sa 21K naging to ang isa pang singsing na dati niyang isinusuot sa naputol na daliri. Hindi pa karaniwan ang singsing na ito, Sir Brandon. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa antigong singsing na ito. Sa tingin ko, ito ang habol ng tumaydor sa'yo. Kaya kay pinahamak. Baka ngayong umalanhig at ang aswang kagabi, ito ang sadya nila. Ay nako, kung kaya lang sana ng singsing na ito, na ibalik ang mga kasamahan kong nawala. Ibibigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi man natin makausap ang sinasabi mong sinari, baka kahit aswang makapagbigay ng impormasyon tungkol dito. Abay hindi bibigay ng lolo mo to kung wala kang mapapala rito ano. Pero kakailanganin mo ng tulong ng iba. Doon ay naliwanagan kami, hindi lamang tungkol sa misteryosong liwanag sa harapan ni Sir, kundi pati sa kwento ng pagkawala ng mga kasamahan niya. Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, dumating sina Aling Aida at Ikay, pawisan at hingal na hingal. Tay Gaspar! Diyos ko! Hindi kayo maniniwala. Pero kalat na balita, aswang daw si Tia Pidang at yung anak niyang si Hernan, yung sundalo na kauuwi lang, isa na raw ang malanhig. Ha? Abay, anong klaseng balita yan, Aida? Napakatahimik mamuhay ni Pidang. Lagi lang naghihintay ng padala ng anak niya sundalo Teka, Aida. Hernan pa yung sinabi mo? Teka, yung itsura ba niya medyo payat? Di ganun katangkad at binasagang sipil ng bata dahil sa maliit niyang daliri sa kaliwang hilalak sa paa. Abat, paano mo nakilala si Hernan, Brandon? Tugmang-tugma yung sinabi mo. Huwag mong sabihin, isa ka sa mga nawawalang sundalo na umakyat ng bundok. Ako ang commander nila. Ako lang ang naiwang buhay. Teka, hindi totoo na kamag-anak ako ni Tatay Gaspar na naaksidente. At yung Hernan na sinasabi mo, kanang kamay ko, namatay siya mismo sa harap ko. Nagsinungaling ka pala? Paano yung nagpatawas ka para malaman ko aksidente ang nangyari sa'yo? Aba, hindi yan totoo, Aida.
Nagpatawa si Sir Brandon para malaman kung sino ang nag-traitor sa kanya. At para matukoy kung totoo bang aswang ang nakitang may hawak ng singsing. Diyos ko po, ang alam ko, hinahanap pa rin ng mga militar ang mga sundalong nawala sa bundok. Alam ko, hanggat hindi ko alam kung sino ang nagtaksil at nagsabotahe noon, wala akong balak magpakita. Pero mga kasama ko, baka mga bangkay na lang ang nandun. Pero bakit boy si Hernan? Kitang-kita ko kung paano sa pinaslan ng aswang eh. Nako po, mukhang isang gabunan ang pumatay sa kanya. Base sa kwento mo. Kung patay na siya, ibig sabihin tama ang sabi nila. Amalanhig na si Hernan. Siya yung nakita kagabi. Sabi ko sa inyo eh, Ali Aide, kalat na sa school, may nakakita sa amalanhig. Kinariro po ang nanay niya. Kinari? Teka, ano yun? Kasi yung diwata na tumulong sa akin laban sa mga aswang. Pangalan niya Nari. Siya rin ang kumuha ng singsing. Kasama ng hinliliit ko. Diyos ko! Ibig sabihin si Tia Pidang ang kinari. Matagal na yung nagpapakita sa bundok. Nambibiktima ng sundalo at rebelde. At ayon sa chismis, hinahanap niyang mahiwagang singsing na orasan. Ari ng asawa niyang engkanto. Kaya raw nitong magbalik ng oras. Magbalik ng oras? Ganito ba ang itsura ng singsing na yon? Sus Mariantissima! Bakit? Nasa'yo yan, Branton! Alam mo ba kahit si Mayor hinahanap yan, na gusto raw niyang bumalik sa nakaraan. Grabe, time travel? Teka, totoo yan, Aling Aida? Pwedeng balikan ng nakaraan? Hindi ko alam kung totoo, pero hindi yan basta-basta. Si Mayor, matinik na abogado yan dati. Kaya kung naniniwala siya, malamang may katotohanan. Kung totoo nga ang kaya ng singsing na yan, na ibalik ang nakaraan. Naku, ingatan mo yan, Sir Brandon. Ibinigay sa'yo yan dahil kakailanganin mo yan sa takdang panahon. At mag-ingat ka rin. Baka may idea ng mag-ina na nasa'yo na ang singsing. Baka nilinglang ka na nila. Kung ganon, paghandaan natin sila. Abay hindi pwedeng mapunta na lang sa kanila basta-basta ang singsing. Kakailanganin mo yan, sir. Panigurado. Nang mga sandaling yon ay nagbulungan na lang kami ni Ikay habang nakikinig sa mga plano nila Lolo. Hindi ko napigilang sabihin, sana nga, maraming singsing na may kakayahang bumalik sa nakaraan. Para mabalikan ko na rin yung araw na pinatay si tatay. Baka pwede pa namin siyang mabuhay muli. Tila naghintay lang rin ng tamang pagkakataon sina Lola Pidang at ang amalanhig niyang anak. Ilang araw ng masamang panahon, lalo pa noong gabi na yon. Sa mga lugar tulad ng sa amin sa kanlurang bahagi ng bansa, kahit walang bagyo, kayang dalhin ng habagat ang delubyong hindi mo inaasahan. Bayan nilang araw na natin silang hinihintay. Tapos kung kailang masama ang panahon saka sila sumalakay. Ayan tuloy, ang bagal nilang makarating. Abay hindi pa kumukulo ng gusto ang lana ko. Akala ho siguro mahimbing ang tulog natin, Tay Gaspar. Malamig nga naman talaga. Hoy, Brandon, ang tahimik mo dyan. Iniisip ko kung paano epekto ang singsing Mabuti sana kung magsasabi ng totoo yung kinari. Sila pa nga unang naloko, hindi ba? Nakoy, tuturo niya yun. Gusto rin niyang mabuhay ang anak niya Abay, hindi ko man lubos na kilala si Pidang. Pero sigurado akong mahal na mahal niya si Hernan. Lo, yung lana sa silid ko umapaw na. Tapos may pangit na tunog sa labas. Parang may tumatawa, pero hindi ko maintindihan. Dito rin po, Lo. Grabe ang lakas ng pulo ng lana. Sa balang likuran yata sila dumaan. Maghanda na kaya! At hindi lang mag-ina ang dumating. Umuulan na noon. Malalakas ang kulog at kidlat na sumisingit sa katahimikan.
At sa tuktok ng bubong namin, kalabog. Isang malakas na tunog ang yumanig. Maya-maya'y parang nilalagari ng tarangkahan. Sumisigaw si Ikay mula sa silid niya. Sisiraan po nila ang bintana, Lo. Sinisipa ng aswang na parang unggoy ang itsura. Nakakatakot po. Wag na wag kayong lalabas ng bahay. Kami na ni Sir Brando nangaharap. Susubukan kong kausapin ang kinari. Si Bidang. Tara na, sir! Mag-ingat po kayo, Lo. Pinuksan ni Lolo ang pinto. Hawak niya ang itak sa isang kamay. Si Sir Brando naman, may 2 pares ng nunchaku sa magkabilang kamay. Parang 2 pinutol na patpat na pinagdikit ng maikling kadena. Ipinakita niya sa akin kung paano gamitin yon nung isang araw. Hinawakan lang niya ang magkabilang patpat at tapos binitiwan ng isa at winasiwas ng mabilis. Pabilisan ng kamay ang laban doon. Masakit kapag tinamaan ka. Bidang! O kung sino ka bang kinari ka, magharapan tayo! Mag-usap muna tayo. Hindi kailangan magpatayan kung pwede naman sa ayos. Gusto ko lamang mabuhay ng tahimik kasama ang mga apo ko. At saka, ako naman nasadya nyo, hindi ba? Mag-usap na lang tayo. Wala nang kailangan pang masaktan. Mula sa bubong, may tumalon. Bumagsak sa harap mismo ni Sir Brandon. Nakatalikod noon si Lolo. Magkatalikod kasi ang pwesto nila. Paikot ang galaw, laging alerto, handa kung saan man manggagaling ang panganib. Nagkita na naman tayo, binata. Pagkatapos mo kami bigyan ng peking singsing, may lakas ka pa ng loob na humarap. Aba, hindi ko na kasalanan kung akin ang singsing na hinahanap ninyo. At huwag niyo akong sisihin sa panlilinlang. Kayo ulang ng loko. Kayo ng anak mong itinuring kong kaibigan. Hindi mo alam at tiniis namin mag-ina para hanapin ang singsing na yan. Kaya ibalik mo na yan sa akin. Ay, teka. Ibalik mo muna ang mga buhay ng sundalong kinuha mo. Hindi maaari! Gagamitin ko ang singsing para makabalik ako sa nakaraan. Para mailigtas ko ang asawa ko. At isa pa, hindi nyo naman alam gamitin yan. Hindi ba? Hindi daw. Kikiskisin ko lang ang ibabaw nito. Lalabas na ang mahiwagang lagusan. Sigurado ako doon. Hindi. Subtilis sila. Kailangan natin makuha ang singsing. Ay, matalino talaga siya, ano, Paolo? Ay, kung hindi lang talaga pangit yung unang pagkikita namin ni Brandon. Lalong lumakas ang ulan. Sunod-sunod ang kulog at kidlat. Nagsilbing ilaw sa dilim, kaya kahit paano, nakita namin ang mga nangyayari sa labas. Nakapasok na sa bakuran ng amalanghig at agad itong ipinagtatataga ni Lolo Gaspar. Isara natin ang pintualing na ita! Nakita ko nung aswang na lumulutang! Sige, isara mo na. Lalabas ako. Patitikimin ko siya ng harina na may asin. Aling Aida, ingat po kayo ha. Sana po gumana yung experiment natin. Ikay, tingnan mo! Dumadami mga aswang. Kahit napatumbalan ni Lolo yung amalanhig, bumabangon pa rin oh! Tapos may mga kasunod pa! Baka mga dating kasamahan ni Sir Brandon yan na ginawang aswang! Hala, baka nga kuya. Basang-basa na silang lahat sa ulan pero parang hindi sila napapagod. Tingnan mo dun oh! Tingnan mo si Aling Aida! Nakikipagsabunutan na! Naku po! Pinulbuhan niya ng harina sa mukha ang aswang! Napaupo sa gulat si Ikay. Tinakpan niya ang kanyang tainga pero dahil sa buhos ng ulan, parang nahugasan din ang mukha ng babaeng aswang. Ah! Diyos ko! Ano ginawa mo sa akin, Tia Bidang? Masakit! Masakit ang mukha ko! Tigilan mo siya, Ida Bidang! Pasalamat ka't wala rito ang simat ko! Kaya tatagain na lang kita! Yeah!
Hangal ka, Gaspar. Hindi mo ko matatamaan ng itak mo. Naiiangat kong katawan ko sa ere. Sa'yo pa lang si Bat na tumama sa akin noon. Mabuti na lang at hindi ko yung binunot kagad. Nabawasan tuloy ang armas mo. Pwisit kayo mga halimaw! Mga masasamang nilalang! Ibabatok ko na lang sa inyo ang itak ko! Ah! Hindi basta ang pagbatong ginawa ni Lolo Gaspar sa kanyang itak. Parang sundalong may tsak na puntirya. Buong puwersa niyang inihagis ang patalim. Nakaiwas man ang aswang, ay nadapisan ito sa balikat na siyang lalong ikinagalit nito. Bumagsak ang itak sa bubong, gumulong at nahulog sa lupa malapit sa pintuan. Pasimple akong sumilip at binuksan ang pinto. Kinuha ko agad ang itak. Walang iya ka talaga, Gaspar. Tinungteriya mo talaga ako. Tarbondon! Kiskisin mo na ang singseng! Dumarami na sila! Hoy, sandalo! Walang magkikiskis ng singseng. At bakit naman hindi, ha? Ginawa mong aswang at amalanhig ang mga kasamahan ko! Gusto mo pati ako? Patayin ang sarili kong grupo! Kailangan mong matalo silang lahat. Lahat ng amalanhig at aswang. Bago gumana ang singseng. Iyon ang kondisyon. Ganun ba? Sige! Pati ikaw, papatay ko! Ayos na ang buhay ko. Pero dahil sa antigong siksing na ito, nagkakulong lahat! Ang daming nadamay! Parang isang baliw noon si Sir Brandon sa bilis ng dalaw niya. Kaliwat kanan ng hampas ng kanyang mga nunchaku. Sinubukang lumapit ng lumulutang na kinari, pero hindi makalapit. Sadyang maliksi si Sir Brandon. Ngunit biglang tinuyog ng mga amalanhig si Sir Brandon at doon ako naglakas loob. Bitawan niyo siya! Puputulin ko ang mga kamay niyo! Peste kang bata ka? Nakikisali ka pa, ha? Ako harapin mo, Tia Pidang. Marami pa akong pulbo rito. Basa man to, maalat naman. Diyos ko po! Paula! Apa! Hindi ka na dapat sumabhas! Akin ang itak! Bumalik ka na sa loob! Ah! Uubusin ko kayong lahat! Magkamatayan ako, magkamatayan! Nabigwasan ako ng isa sa mga kalaban ni Sir Brandon at tumilapon ako. Nauntog pa yata ako sa matigas sa paso. Biglang lumabong paningin ko. Nahihilo ko. Pero ang malamig na ulan sa mukha ko, yun ang nagpapanatili sa aking nagising. Wala akong ginawang masama sa inyo! Naging makatwiran ako, Commander! Pero dahil sa pesteng anting-anting na ginamit ko, napahamak tayong lahat! Kaya ang mabuti pa, mamatay na lang tayong lahat! Ah! Hindi ko alam kung ako ang tinamaan, pero sa lakas ng kulog at kidlat, parang inuga ang buong katawan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at bigla akong dumilat. Sa pagdilat kong yun, nakita ko si Sir Brandon, nakadipa habang umiikot. Nagtalsikan ng mga kalaban sa paligid. Tumigil siya at tinitigan ang kanyang daliri. At pagtatapos, parang nagdilim ang lahat. Abat! Hindi talaga nagsasawang maggulo ang mga sundalong rebelding yan! Ayun na naman sila! Istorbo na naman sa buhay na may buhay! Ano nangyari? Nasaan ako? Teka, si Lolo. Ang ingay na naman. Pero parang nung isang linggo pa niya nabanggit yung mga sundalo ah. Hoy, Paula! Kumising ka na nga riyan! Tabahan mo kami ni Ikay! Manguha tayo ng balaya sa bundok! Nakita kami kanina ng bagong guro niya sa bayan. Gusto raw bumili ng banayan.
pasasalubong niya daw sa mama niya sa syudad eh. Teka lang po, Lolo Gaspar. Sandali lang ho. Ano pong banayan? Nung isang linggo ho, pumunta tayo sa bundok ah. May labanan doon. Mga sundalo at mga aswang ho ang nagbabakbakan na. Hala, si kuya oh. Panaginip mo lang yan. Kanina ka pa umuungal dyan eh. Kung hindi lang dumating si Lolo, paliliguan ka na namin sana ng tubig banga. Ano ka ba? Hindi pa naginip yun. Lo, nakipaglaban tayo. Kasama natin si Sir Brandon, commander ng mga sundalo. Kasama na si Aling Aida. Siya yung nagsabi na si Lola Pidang ay kinari. At saka yun mga anak niya, ginawang amalanhig. Nililang ho nila si Sir para makuha ang tigong sigsing. Diyos Mariosep, paano po? Ano yung pinagsasabi mo? Abay kapag narinig ni Pidang yan baka tayo pang gantihan eh. Tahimik na ang diwata. Huwag na natin guluhin. Lolo, Kuya Paolo, tingnan niyo po. May mga sundalong bumababa mula sa bundok. Chuck, dadaan sila sa tapat natin. Hindi ko alam kung anong totoo, panaginip ba o alaala. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Pakiramdam ko noon, sasabog ang utak ko. Mainit ang ulo ko pero nilalamig ang buong katawan ko. Natanong kong sarili ko, panaginip lamang ba ito? Lumabas pa rin ako ng bahay, bit-bit ang pagkalito. Tumayo ako sa may tarangkahan, naghihintay sa sinabing mga sundalo ni Ikay. Nang makarating sila sa patag na kalsada, ay kitang-kita ko, nagmamarcha ang grupo. Dalawa sa kanila ay may hawak sa isang kasamang nakatali ang mga kamay sa likuran. Mananagot ka talaga. Sa ginawa mong panlilinlang sa grupo natin, Pastor. Ipapahamak mo kami 12 para lang sa hinahanap mong antigong sigsing na nasa akin. Ay, Sir Brandon, totoo sinasabi ko. Nasa bit mo ang sigsing eh. Ayaw mo lang kasi ilabas. Bastos ka pa rin talaga kahit kailan, Hernan. Mabuti pang tumahimik ka na lang. Yan. Mas mabuting matulog ka kaysa magsalita ng kung ano-ano. Matalik kitang kaibigan. Pero ipanagpalit mo kami sa isang singsing lang. Ben, let's move! Sa mismong tapat ng tarangkahan namin nangyari ang lahat. Titig na titig ako kay Sir Brandon. Binilang ko pa sila. 12 nga silang lahat. Gusto ko siyang tawagin pero parang nawala ang boses ko. Hanggang sa naglakad ulit sila. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, nagkatitigan kami ni Sir Brandon. Bahagya siyang tumango. Ay, nako. Pag nagalang muna tayong manguha ng banayan, ay kaya po. Sabihin mo na lang sa guro mo na masamang panahon, ha? Kaya hindi tayo nakapunta. Opo, Lo. Sasabihin ko na lang bukas. Total, Lunes na rin. Ay, ang bilis po ng araw. Nakakatamad po pumasok kasi ang lamig-lamig sa umaga eh. Ay, naku Ikay. Huwag kang gagaya sa akin. Ako, hindi ako nakapagtapos. Pero itatawid namin ni Lolo at ni Nanay ang pag-aaral mo. Tsaka makakatapos ka. Pangako namin yan. Sa dami ng nakita at narinig ko, hindi ko na alam kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Pero isang bagay lamang ang alam ko. May dahilan kung bakit ko ito nasaksihan. At isang bagay ang malinaw. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Namalayan ko na lamang ang sarili kong sumasagot noon. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Basta't pakiramdam ko na ulit lang ang mga pangyayari. May mga nabago. Pero parang naranasan ko na ang mga ito bago pa man dumating ang araw na yon. Isang hapon, dumaan si Aling Aida sa bahay. Paulo, nariyan ba si Tay Gaspar? Magpapatawa sana ako eh. Pakiramdam ko kasi ginayuma ako ng pesteng sundalo na yun eh.
nagayuma po kayo ng sundalo. Ano pong pangalan niya? Brandon po ba? Abay, paano mo nalaman? Pero hindi naman ganyan ang totoo niyang pangalan kundi Ben Ladin. Ben Laden ho? Sigurado po kayo? Aling Aida. Teka, yung sundalo ba na yan matangkad po tapos maputi? Nakakala mo Amerikano o puting kapre? Abay, teka nga lang, Paolo, ha? Nakakahalata na ako sa'yo eh. Isa ka ba ron sa mga palihim na pumasok sa bahay ni Mayor nung birthday niya? Kaya alam mong mga yan, ha? Umamin ka sa akin. Naku, hindi ho ah. Anong gagawin ko kina Mayor po eh? Ang layo-layo nandito sa atin. Umayos-ayos ka nga sa mga ginagawa mo, Paolo. Naku, pag tayo ay nahuli ni Mayor, lagot kayo. Oh, kaya pala hindi mo sinasagot ang tanong ko kung nariyan yung lolo mo eh. Wala nga pala. Mabuti naman at sinusundo niya si Ikay sa eskwelahan tuwing hapon. Mahirap na kasi. Ang sabi-sabi pa ngayon may gumagalang aswang na nangunguha ng mga bata. Oh, sige na dyan ka na, Paolo, ha? Sasalubungin ko na ang lolo mo. Ay, dito na lang po kayo, Aling Aida. Ako na po sasalubong sa kanila. Abay, mabuti naman at nagkusa ka. Hindi ka naman pala ganun kapasaway eh. Nang araw na yon, napatunayan ko na kahit nag-ibang sitwasyon, may mga pangyayari pa rin parang hindi tuluyang nawala. Hindi man eksaktong pareho, may mga bahagi itong nakikitaan mo pa rin ng pagkakahawig. Sinubukan ko pang hanapin si Sir Brandon noon para makausap ng personal. Tanungin sana kung nagamit nga ba niya ang antigong singsing na pinaniniwalaang kayang bumalik sa nakaraan o kung ano man ang ginawa niya para magbago ang takbo ng mga pangyayari at mailigtas ang mga kasamahan niya. Pero ayon kay Sir Hughes, isa sa mga kasama niya sa kampo sa bayan ay nadestino na raw sa ibang lugar ni Sir Brandon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala kong bahagi ng buhay kong yon, hindi pa rin ako makapaniwala. At sa tuwing nangungulit ang mga anak ko na magkwento ako ng kababalaghan, ikinukwento ko na rin sa kanila ang karanasan na yon. Salamat po sa inyong pagbasa sa aking sulat. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Paolo.